Magandang umaga po ulit. Welcome to New Life. Alam ko meron tayong mga first-time visitors ngayon. Sino po ang ating first time? Yeah! Welcome to New Life! Ang mama ni JM, ang kaibigan ng kapitbahay nila Oli. Welcome po, ma'am. Welcome po. Dami tayong first time. At mayroon pa doon. Si Dimple yan, di ba? Tama. Oh, yan. May kasama siya. How about second timer? Yeah, si Dimple, second timer. Yung mama ni Oli, second timer. Welcome po, ma'am. Sino pa? Second timer. Third timer. Ayun, may gwapo doon. Third timer. Hindi na sa third. Madaming beses na yan si Vince eh. How about fourth timer? Wow. Ay, si Pastor Rudy. Welcome po, sir. Welcome. He is my friend, Pastor Rudy. Ah, bigyan ko lang po muna kayo ng good news. Last Sunday po ay talagang ang galing ho talaga ni God na. Yung ating pong first time, kaya nga po, parang dinadissect o hinihimay natin. We have first time visitors, we have second time, we have third time, we have fourth time. Siyempre, pagka fourth time mo na, dapat bahay mo na to. Last Sunday po, we had 27 first time visitors. On one Sunday lang po yan ha. Kung di ako nagkakamali, after pandemic, it was the most first-time visitors, 27. Kasi nag-average tayo ng 50 to 60 visitors a month. Pero itong buwan na to kakaiba ho talaga. Talagang totoo talaga na ang Lord ang nagdadagdag ng mga tao. And also, last Sunday po, yung ating pong 3 services ay kung titingnan mo yung total numbers na umattend, para kang nag-service sa cinema na lahat puno at may sobra pa. Hindi ko alam kung naintindihan niyo po yun. So, ibig sabihin po nun, yes, we are not after the number, but we are growing. Sabi ko nga, ayaw nating, kami personally, we are not after the number, pero it shows eh. So hindi magtatagal, lalampasan na natin yung 500 kasi halos 450 tayo last. Sabi ko nga, hindi natin target yung 500 kasi makikidaan lang tayo sa 500, tapos magsi-700, ang target natin ay 1,000. Kung paano, hindi ko alam. Hindi ko po alam. So again, welcome. This is now our second week. We are talking on the subject of go after the one. Yung hindi po nakapakinig nung wala dito, nung last Sunday, naandun po sa YouTube yung ating preaching. So, pwede po niyong balikan. So, ayoko lang pong puntahan yung subject na, pero one thing na yung parang take away natin last Sunday about go after the one, kaya pong iwanan ni God yung 99, kasi yung kanyang parable, yung shepherd, he can leave the 99 just to go after the one na nawawala. So ganun po si God. He can leave the 99, in fact, in the wilderness, sa ilang, sa kagubatan, para lang po hanapin yung isang nawawala. And the moment he find the one, ang sabi ng Bible, he put it in his shoulder, going back to the fold. So, ang dami pong takeaway, ang dami pong revelation na pwede nating mapupulot doon. Why God put us in His back, going back to the fold. So, isa, para hindi mo na maalala yung way papunta doon sa mali, para hindi ka na makabalik, and to change your perspective, di ba? Kasi if you are sitting, alimbawa ngayon, yung mga nasa taas, nilulook down nyo ako. Ako naman, nilulook up ko kayo. So magkaiba tayo ng perspective. Magkaiba ng pananaw kasi sa height, elevation, so ganun po yon. So ang end result, God really wanted, and He really came, according to the Bible, Jesus came to seek and to save us. Pumunta siya para hanapin at iligtas tayo, hindi para pahirapan. 'Di ba? Kasi nga po, ang kaligtasan ay libre, hindi mo na kinakailangang magsakripisyo, kinakailangan mo na lang paniwalaan. Tama po? Okay, so let's go now sa ating second subject, o sa ating second week.
I am in the book of Luke, chapter 15. Bagamat ang title nito ay The Parable of the Lost Son, hindi po yon ang ating pag-uusapan. May napulot lang po. Sige, babasahin lang po natin ng mabilis. Verse 11, 15:11 ng Luke. Then he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. So, about prodigal son ito. But when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him, parang nagba-Bible reading ako sa harapan ninyo. Bakit hindi na lang kayo sumabay sa akin magbasa? At least may Bible reading kayo ngayon. Anasan tayo? Verse 15, isa dalawa basa. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. 16. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. 21. Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Next. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. 24. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. So nung binasa, okay na po doon. Nung binasa ko itong verse 24, ang sabi diyan, for this my son was dead and is alive. And he was lost and is found. So I believe this verse. Kaya nung binasa ko pa, wow. Di ba, suwak siya sa sabi natin, go after the one. Sabi ng Bible, for this my son was dead. Okay, tingin po kayo sa akin. Tanggalin, kasi nga po, pagka binasa mo yung verse o yung chapter, it's all about the prodigal son. Pero let us go into a different direction. Let us go into an angle wherein, according to this verse, sabi nung narrator, sabi ni God, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. Siya ay nawala at nasumpungan. Hello? So meaning God, He went after the one. Pero kung babasahin mo yung verses na yan, parang ang emphasis ng karamihan sa atin, it's all about the son na naglustay ng kayamanan at nagbalik loob sa kanyang tatay. Minsan ganun ang emphasis natin. Pero, nagets po yon? Pero ang sabi ng Bible, for this my son was dead and is alive, he was lost and is found. So meaning, hindi bumalik yung anak. Ang sabi ng verse, he was lost and is found. Nasumpungan siya. So it aligns to what Jesus was saying, that he came to seek and to save. Did you get that? So, in that direction, in that angle, doon po tayo papasok. Yan po ang nag-jump off sa akin na he was lost and is found. So meaning God, He went after the one. Meron pala tayo ditong kliyente. Okay lang kayo dyan? So He went to the one. He went and saved the one. So let's continue. Lipat ako dito sa verse 20. Tingnan niyo sa verse 20. Again, ang ating emphasis po dito ay we will focus not on the rehearsed dialogue ng anak,
but on the love of the Father. That's why, according to verse 20, and he arose, the son, he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. So, meaning to say, I believe this verse, his father saw him and had compassion. The Bible did not record how many sleepless nights that the father has in looking after the son. Nakita, walang recorded sa Bible na kung ilang, 'di ba? I believe, sino po yung mga tatay dito? Taas ang kamay. Tatay ho, hindi nanay yan. 'Di ba? If you are a father, of course you love your kids. 'Di ba? Hindi ka Kayo po ba natutulog na lang kayo sa gabi, wala kayong pakialam nasaan na yung mga anak nyo? So being a father, you will really seek about your children. Kami po, isa na lang yung anak na nasa bahay at hindi na ho bata. Pagka wala yung mayor ko, anak, saan ka na? Lagi ko tanong, hawak mo ba yung susi? Yes pa. Yun lang, tapos usapan. Alam na. Nakakadalawa ka na. Nung isang araw, anak, asan ka na? Pauwi na kami. Yan. Okay, bye-bye, good night. Kasi nag-off ako ng phone. Alam na ng mga anak ko yan. Tulog. Kinabukasan, wala yung anak ko. Pagising ko na madalang, kasi tinitingnan ko lagi, wala sa kwarto. At hindi nakadouble lock yung pinto. So, nagbukas ako ng phone. Ayun. Pumunta sa bahay, hindi makapasok. Wala palang susi na iwanan na doon sa sabitan niya. So, I believe, itong Bible po natin, tingnan nyo, his father saw him and had compassion and ran on his neck and kissed him. We don't know how many sleepless nights the father waited for his son. We don't know how many untold stories about the father seeking for his son. Because I believe being a good father, you will really look after your sons and daughters. Hindi na, wala akong pakialam, mga matatanda na sila. No, 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 no. I believe, according to the Bible, God never sleeps nor slumbers. He is always looking after his sons and daughters. Why? He is on the lookout. His father saw him and had compassion and ran. Our emphasis is not on the son's prodigal lifestyle, but on the father's good heart. It's not on the son's rehearse. Remember, meron siyang I will. Pero hindi ko na, basahin na lang po ninyo. Apat ang sinabi na, I will do this, I will do that. Parang apat yun na, I will, I will. So it's not on the son's rehearsed dialogues that made him accepted again being a son, but on the goodness of his tatay. Amen? So our emphasis is not on our performance, but on the goodness of God's finished performance. It's not on the son's rehearsed dialogues that merit him his forgiveness, but the father's good heart. It's not our performance that deserves forgiveness, but it is God's finished performance on the cross. Amen? So nung makita siya, alam na po ba, in their culture, nasabi ko na to parang mga nakaraang buwan, it is against their culture sa isang tatay na tumakbo. Kasi according to this verse, when his father saw him, he had compassion and ran. So it is undignified to their culture, to a father which has this kind of status in life, to run. Undignified yun. Nakakahiya yun sa isang tatay. But the Bible showed, really, the father ran after the son when he saw him. Bakit? He was looking and seeking after the one. Tama? Naintindihan niyo po ba yun? So, naka-align lang po yung pinag-uusapan natin. Ang good thing po nito, guys, if what we are teaching is not aligned kung ano sinasabi ng Bible, please do not believe me. Kasi hindi siya naka-align eh. Pero it is aligned eh. His father saw him and had compassion and ran and fell to his neck. Tapos pagdating sa verse 21,
Sinabi na nung anak, yung mga ay niya, ay, ganon, ganon, ganon. I'm no longer worthy. Pero the tatay, ano sabi ng tatay sa 22? Bring out. But the father said to him, so meaning, the father did not bother to listen doon sa mga nirehearse no anak na itong gagawin ko, magpapakabait na ako, ganon, ganon. Wala pa kaya alam yung tatay. Kasi what he knew, he find the one. Nakita niya yung kanyang anak. At meron akong tatlong bagay na the father restored when he found the one. Tatlong bagay na the father showed here when he find the one. Sabi niya, bring out the best robe. Pakisabi po, best robe. Yeah, it's true. Hindi lang basta robe ha, best pa, yung pinaka the best, pinaka maganda. And put it on him. And put a ring. Second, ring. Pakisabi po, ring. Ring on his hand. And sandals. Sandals. So yun po yung pag-uusapan natin. Sabi ng Bible, one of the three being restored back to the son na ginawa ng tatay. Best robe. Don't you know that best robe belongs not to one of the servants, but to the father? And it is being saved for special events and celebration. Parang nung kanina ba o kahapon, sabi ko, kailan kaya ulit ako magsusuot ng barong at magtatakong at naka-slacks? Na-miss ko na yon. Hindi ko alam. Siguro kung halimbawa magkakasal ako, pwede ako depende rin. No? Medyo na-miss ko lang magsuot. Kasi sa ating mga Pinoy, pagka formal occasion, nakabarong. Di ba? Yun ang sabi nila. Pero ang sabi dito, sabi nung tatay, bring out the best robe. Again, ito pong best robe na to, yung ginamit pala ng Bible na best robe na yan, in that verse, that means a long robe, yung mahaba. And that kind of robe was worn by the upper classes in the East. Hindi siya pipitsugin. So, merong mid-taste, sosyalin eh. It was a symbol of honor and status. Hindi yung status sa Facebook na complicated Sabi ng tatay, bring out the best robe. By requesting this robe for his son, listen to this. I have a very long definition or revelation about this kind of best robe. By requesting this robe for his son, who had just returned after squandering his father's wealth, the father was not just covering his physical nakedness, but he was reinstating his honor, his place in the family, and erasing the shame that came with his prior actions. So what a gesture na ginawa ng tatay. Bring out the best robe, the long one. So meaning, the father covered lahat ng karumihan ng anak and he restored yung kanyang family status. This gesture, the father did especially in front of his household, in front of his servants. It is as if it was a public declaration or a public proclamation that the son's past is forgotten. Look at me, guys. Look at me. Minsan ho, tayo ang hindi makapagpatawad. Every time we come to God to ask for something, our mind was thinking, I don't deserve it. Makasalanan ako. Hindi mahaba mag-pray. Hindi ako palabasan ng Bible. That's the way our mind works. Pero never could you find in the Bible that if your mind thinks about that way, that you don't deserve anything from God. No, you can't read anything like that. But according to this verse, when the father said, give him the best robe, he was publicly proclaiming na yung nakaraan ng kanyang anak ay tapos na. It is no longer about your past.
It's about the good gesture ng iyong tatay. Amen? Amen? The father didn't only show compassion by forgiving his past mistakes, but he was reminding his son and to everyone else around that he is still the one he loves. Galing na, no? Bakit? That's how good that's how good your God is. He's a loving God. He gives grace by reminding his son and everyone around him that he is still his beloved. He restores his son's position in the family, signifying that the son is not a mere servant but holds all the rights and privileges of being a family member. The robe also serves as a clear sign of acceptance, acting as a physical manifestation of the father's unconditional love and forgiveness for his son. Again, nung sinabi ng tatay, give him the best robe, ni-reaffirm ulit ng tatay, hey, son, you are no longer a sinner. You are accepted. You are back to what you were before. Yun ang gustong-gusto ng kaaway, ipaalala sa atin yung mga kasalanan natin para wala tayong kapal na mukha na magsabi, Lord, pahingi. Pero in the eyes of God, all our sins has been erased. Di ba? Kasi when Jesus forgives, He forgives everything. Past, present, future. Now, it really matters how we look at ourselves. Are we still a sinner? Or are we a forgiven son and daughter of God? Di ba? We are forgiven. So the moment you realize that you are accepted, yung past natin na mga palpak ay hindi na po mag-hold dyan. Kundi mai-empower ka na mangarap ng mga malalaking blessing, breakthrough sa Diyos. Bakit? Ganon siya kagaling. Ano also, nung sinabi, dami po kasi nito, kaya ayaw ko nang tumingin eh. Nung sinabi ng tatay na, bring him the best robe, remember yung kanyang anak galing doon sa kabilang lugar, sa kabilang bansa, na naging katulong. So you never know, baka yung suot ng kanyang anak ay baka kupas na. Kaya when the father said, bring him the best robe, again, perfect illustration na ibinabalik niya yung kanyang anak sa status kung saan siya dati. Amen? Second, put a ring on his hand. The ring is for authority. Alam niyo pa ba na yung sing-sing, nagbibigay ito ng significant value? Hindi naman sinabi kung ilang carats yung, although that could be a piece of jewelry, pero ang symbolism nito ay dapat nating maintindihan. The ring likely was one of the father's signet ring. So in their time, a signet ring will often be used to seal official documents representing the king's authority and confirming tribal identity. So when the father said, put a ring on his hand, authority was restored as well. Di ba, may mga story sa Old Testament na pagka merong ipapadeklara ang king, tatawag siya ng kanyang trusted na messenger and he will give him the signet ring. Of course, with the, kung ano man declaration yon, and the messenger will travel all over the nation just to proclaim the proclamation with the signet ring of the king. Meaning, the, excuse me, the king approved to that declaration. That is one symbol of the signet ring. By looking at the ring, you can tell what family legacy the person wearing it belongs to. So meron talagang sinasabi yung pamilyang to. This ring would have had more than just financial value. It symbolized the father's authority and trust, effectively restoring the son's position in the family. And of course, the ring. Yeah, ring. Ring. Bilog. No beginning. Kunyari, nagkakasal tayo. The ring is round, meaning no beginning and no end. So meaning, the authority that the father bestowed back again to the son perpetuates. So meaning, it will last until death. Mahaba, walang katapusan.
The ring symbolized by authority, identity, and family heritage. They were used to seal documents, essentially serving as a signature. By giving the ring to the son, may napupulot po ba kayo? Again, ito yung ginagawa ng Diyos whenever He found the one. Una, the robe, identity, covering, etc. The ring. The father was bestowing trust and authority and reinstating his son fully into the family's operations and decisions. So hindi ka na outsider. Remember, di ba, isa sa mga nirehearse nung anak, babalik ako doon sa aking ama kasi mas maganda ang pagkain doon kumpara dito. Sabi niya, tatay, gawin mo na lang akong isang katulong. Di ba? Nandun yan. But then again, our focus is not on the rehearsed dialogue nung anak, but on the goodness of the Father, restoring everything to the one He loved. That's you and me. Kasi in the past, we are all a product because somebody or someone has invested time, money, energy, wisdom, ideas sa buhay natin. That's why we are what we are right now kasi nga po may mga taong naglaan talaga sa atin ng mga nakaraan. Kaya I really pray that we need to pay it forward. Meaning to say, we need to reach out to somebody as well. We need to go after the one. Kasi yun po ang gusto ng God. Last but not the least, so we are done with the best robe. We are done with the ring. Now let's go to the sandals. Sabi ng Bible, ang sandals on his feet. Siyempre naman, ang sandals ay sa paa, hindi sa balikat. Remember, sabi nung anak na, tatay, gawin mo na lang akong isang katulong. Kasi in their context, guys, look at me, huwag kayo matulog ha. In their context, don't you know that in the history, yung servants nila do not wear sandals? Sige, come to realize a bit. Sa kanila pong kasaysayan, yung mga katulong walang sandals. Ang may sandals lang po, yung mga amo lang at yung pamilya ng mga amo. So, nung sinabi ng tatay na put a sandals on his feet, again, the father now is reinstating, hey, my son is no longer a servant. Kasi sabi ng son, make me just one of your servant. It could be, wala na siyang sandals. Wala nga pagkain, sandals pa. Baka nasira na, cannot afford to buy another one. Kaya sabi nung anak, just make me one of your servant. But then again, the father said, give him sandals on his feet. Tama? By giving his son sandals to wear, the father, listen to this guys, the father is making a very clear statement. The son is not to be treated as a slave or a servant, but as a free person and a full member of the family. This simple act of providing footwear reinstates the son's lost dignity and reaffirms his status with the family, with the familiar structure or with the family structure. The sandals also serve a functional role. Of course, they protect yung mga talampakan natin, but they also enable us to travel and interact with the world. Symbolically, this could represent the son's renewed ability to walk a righteous path, now guided by the wisdom na napulot niya doon sa kanyang paglulustay ng kayamanan. That's why the father restored back to the son everything kung ano siya dati. Nagets po yan? At naniniwala po ako, ikaw at ako, we have this ability to walk righteously. Bakit? Hindi na tayo kagaya nung dati. Amen? Last na po to. The act of putting sandals on his feet can also be seen as a gesture of the father recognizing his son's growth, now being able to lead because he experienced and now understands perfectly well
that love and grace, what love and grace look like. Kasi nga, galing siya doon sa kahirapan. Ang dami. At sabi ng verse, so I am done with give him the best robe, give him the ring, give sandals. And after doing those things, sabi ng verse 21, sabi ng tatay, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. So this will seal everything. After restoring everything, nagkaroon sila ng kainan, kasayahan. So ano po naman ang wisdom? Sabi ng Bible, let us eat and be merry. Once everything is restored, celebration follows to seal everything. Don't you know, guys, when we realize that Jesus put a long robe on us, He gave us a ring, and He put sandals on us, that would empower you and me to really, Lord, salamat sa kagandahang loob mo. Mapapahaleluya ka kasi alam mo, lahat kung ano man ang tinatangkilik mo, grasya lang ng Panginoon. Kahapon may nabasa akong clip. Sabi daw, anong pasalamat sa Lord? Ako ito nag-aral, ako nagsunog ng kilay, ako naman nagbayad ng tuition fee. Tapos bandang huli, sino ba nagbigay ng utak mo? Sino ba nagbigay ng buhay mo? Gusto nilang i-kick out sa buhay nila si God. No, no, no. Please don't do that. Kasi yung breath natin, yung hininga natin, the eyes agad, ay para lang yan, sobrang iksi lang. So let us be a good steward of the life that He entrusted to us. So once everything is restored, once you realize how valuable you are in the eyes of God, thanking God will empower you and me to receive more. Hindi na, kulang naman to, kulang naman yan. Hello, kailan ka ba magpapasalamat? Di ba? Iba-iba po tayo ng level ng pangangailangan, iba-iba tayo ng level ng kinikita, iba-iba tayo ng height, iba-iba tayo ng pananaw. Pero don't you know, guys, that when you realize to be thankful, kung ano meron ikaw ngayon, it will empower you to believe for more. Pastor, wala pa nga sa minimum ang sweldo ko. So it doesn't matter. Continue to thank God. Pastor, ako wala nga akong trabaho. Huwag kang magpasalamat na wala kang trabaho. Magpasalamat ka na kahit wala kang trabaho, nakakakain ka. Pero huwag kang tumigil na hindi ka magtrabaho. Kasi ang sabi ng Bible, ang walang trabaho ay maghanap ng trabaho para hindi para makakain, para makapagbigay. So yung ganoon yung mindset. Kasi yung mga, naalala nyo, kumukuha ko dati ng sidula doon sa City Hall. Tinatanong, anong trabaho? Wala. Tapos yung tatay mo anong trabaho? Wala. Yung nanay mo anong trabaho? Wala. E di na nagtanong, nag-i-issue, paano ka kakakain? Sabi niya, kasi po yung tatay ng tatay ko nag-abroad. Binibigyan kami pambihira. Huwag niyo pong pamarisan yan. Magti-30 na yung anak, wala pa rin hanap buhay yung magulang. Pagka ganon, huwag na kayo mag-anak. Ibang topic nga lang yun. Did you get something? Last na po ito. Pasadahan lang natin ng konti yung pananaw. I still have 6 minutes. Nung marinig, nagkasayahan na sila kasi nirestore na nung tatay. Sabi ng 25, yung panganay na anak. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So tinawag niya kanyang mga tulong, ano meron dyan? Parating yung panganay na anak, kwento ko na nga lang. Sabi nung mga katulong, dumating kasi yung kapatid mo na naglustay, ibinalik ng tatay mo lahat at nagbakain pa. So hindi sumunod yung panganay. So anong ginawa? Yung tatay uli. Anong ginawa ng tatay? Actually, sabi ng 28, nagalit yung panganay. He was angry and would not go in. Therefore, yung tatay pumasok uli, nakiusap. The father came out and pleaded with him.
tingnan ninyo yung rason na. Sabi ng panganay, tatay naman, this many years I have been serving you. I never transgressed your command. Napakabait nung panganay. Sabi niya, I never transgressed your commandment. Ate. Hindi ako gumawa ng mali sa utos mo kahit isa. Okay, look at me. Alam niyo ba, bigla akong napaliko tuloy eh. Kasi may nabalitaan ba kayo nung nakaraan? Again, wala, BTV kami, di ako nanood ng balita. Nagbabasa lang. Sabi ng nabasa ko, dito sa may Ayala, yung underpass, merong binarel, di ba napatay? Tapos na-trace yung nakabarel. Tapos, natawa ako sa statement, sabi niya, huwag niyo akong husgahan. I am a good person. Para nakarinig ako ng mga reliyosong tao. Nakapatay ka na, tapos sabihin mo, good person? Sabi ng Bible, ganun daw. Again, huwag nating ipagmalaki yung sarili natin. Ang ating ipagmalaki, mahal ako ng Diyos. Iniingatan ako ng Diyos. Huwag natin ipagmalaki yung ating kakayanan kasi sa harapan ng Diyos parang basahan lang yan. So, sabi nung anak, I never transgress your commandment at any time. Hindi, ikaw na. Sobrang bait mo. Hindi daw siya nagkasala kahit minsan. Yet you never gave me a young goat that I might make merry. Tatay, sa mahabang panahon na naglingkod ako, ni isa hindi ako nagkasala, pero hindi mo man lang ako binigyan ng isang kambing. Pero itong itong anak mo, na lumustay ng kayamanan mo, nagpasasa, nagbigay ng matinding kahihiyan sa pamilya. Pagbalik dito, yung pinatabang baka pa ang pinakain mo. Nakita niyo yun? Ang layo ng kanyang pag-iisip. Tingnan niyo ang sabi ng tatay sa verse 31. Kayo po magbasa, ako makikinig. 1, 2, 3, 4, 5, basa! See? Hindi po ako nagsabi nun. Sino po yung mga anak dito? Yung mga gumawa ng anak. Pero somewhere along the way, we've been sons and daughters, right? Ang sabi ng Bible, sabi ng tatay, Son, you're always with me, and all that I have is yours. So meron problema yung anak. So ibig sabihin nun, kung gusto mo anak, magkatay ka ng, kung gusto mo ng kambing, ayaw mo ng baka, kambing kahit linggo-linggo. Remember, sabi ng Bible, all that the Father has, meron si Jesus. At lahat ng meron si Jesus, ibinigay sa church. So you are no longer a poor. Enjoy what you have. Pero hindi yung capacity ng bulsa mo. Enjoy mo yung capacity na binibigay ng langit so that your pockets will overflow with everything that you could ever need or dream in life. Amen? Let's all stand up. Go after the one. And the moment God find the one, He put in the best robe, put a ring, and sandals. He restores everything. Guys, look at me. Look at me. Alam niyo po, kung maintindihan lang po niyo yung pinag-uusapan natin, kung ano man kayo ngayon sa buhay, it's not yet the final. Ang dami pa hong pwedeng i-improve ng God. Nung maliit pa yung church natin, mga 30s, 30 pa lang, paningin ko 100 plus na yung tao. Pero we never stop. Bakit? It's not on our own strength. It is on His goodness. Kaya, please, sundan natin yung sinabi ng Bible. All that the Father has is in you. Hindi po kayo mahirap, hindi kayo kawawa.
You need to increase your believing. Because the more you believe, don't you know that the more capacity din ang ibibigay ng God sa inyo, things will change. Pero bago magbago yung wallet niya, wag ho muna kayong magmadali na dumami ang pera nyo. Hindi ho pera ang kailangan nyo. Kung kailangan nyo ng pera, lapitan nyo ako. Doon sa office natin sa ground floor, may bangko. Ang dami yung pera sa bangko. Ipapasok ko kayo doon. Problema nyo lang paglabas ng pera. Ang problema po natin ay palakihin, paunlarin natin yung paniniwala. Sabi ng Bible, sabi ng Ephesians 1:3, we have been blessed with all spiritual blessings. Pastor, spiritual blessings, kailangan ko ng pera. No, guys, the moment you believe that you are blessed with all spiritual blessings, then money will just follow. Yung bigas, kaya pong pumunta sa bahay nyo. Yung ulam, pwede pong pumunta sa bahay nyo. Gaano pa yung pera? Lalo sa panahon natin, nandito ka lang, pwede kang gumastos, ganun-ganun ka lang eh. Ganun ka high-tech ngayon. That's why we need to fix our heart and our mind sa Kanya. Can you bow your heads? Father God, thank you. You went after the one. And we are the one that were found, God. And now, you just said in the word that all that you have is ours. God, my prayer is whatever is lacking sa aming spirituality, God, help us to identify those. And we pray, God, that you will supply, as you have said and as you have promised many times, you will supply all that our need according to your riches. And you are rich in heavenlies. So receive them, Father God, today in Jesus' name. Amen. Amen. God, take your seats.
Good morning po! Good morning, church. Are you blessed? Wala palang ilaw dyan talaga. Ayan. What a wonderful message. Thank you, Pastor Fred. Di ba po, we are being reminded again na once I was lost, but now I am found. My position are restored. My daughtership are restored. My authority are restored. Amen? Amen. Tayo po yon. Tayo po talaga yon. So, I'm here for our giving. At excited na po ba kayo? June na! I know guys that you are expectant. Remember po yung ating His House project? Ha? Diba po, I'm so expectant na really, kung kayo po ay tapos na sa inyong mga sowing, it's your expectancy is harvest po. Increase po, Lord. 'Di ba? Tama? Yeah, because we believe in sowing and reaping. Tama po? And sa atin pong ah lahat na nag-sow, 'di ba, we have the chance to sow again or we will deliver our sowing until June 30. Excited? Yes po, ako sobrang excited because really it is God naman who gives the desire sa mga puso natin na magbigay. Tama po? Sige, diretso tayo. Sabi ng, um, ano nga pang verse ko? Philippians 2:13, Amplified Classic. Grabe kinakabahan ako. Nakakaba talaga dito. Sabi po dito, not in your own strength, for it is God who is all the while effectually at work in you, energizing, creating, di ba? In you, the power and desire, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Amen? It is God. Amen? It is God. Sabi ni Pastor, if you are focusing on yourself, lugi ka dun, guys. Lugi tayo dun, church. Amen? Let's focus that really it is God. He gives us the power, the desire. Sabi ko dito, effectually at work in us is really equipping us with everything good that we may do His will. Amen? Out of God's love and faithfulness, we can be diligent in our generosity. When we acknowledge that God is. Amen? At I've seen your faithfulness and your generosity. Really, napakasipag nyo po magbigay. At it is our time really to duplicate ourselves. Excited? 'Di ba? Let's duplicate ourselves. Napaka-generous nyo po. So let's pursue the one and transfer your anointing. Di ba po? Let's duplicate ourselves to be generous, to be faithful. Amen? Because you church are so generous. Amen? And I believe that you are ready. Yes, and income registration is still ongoing. Sa atin po mga youth and YA. Yung hindi pa po nakapag-register, register, and really, money will follow. Alam natin yan. Subok na natin yan. Tama po? So, registration is outside, and I know, guys, that you are ready. So, let's pray. Father God, we thank you, Lord, for your faithfulness, your goodness, and your generosity sa church na to, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, we thank you for your increase, your provision, your multiplication, Lord God, sa bawat seed na ibinibigay mo sa amin. Really, it is you who multiply it, who supply and multiply, God. Thank you, Lord. We bless you, Father God. Thank you, Lord God, for all the faithful hearts, all the generous heart of New Life Taguig. I speak blessing to them, Lord God. In Jesus' name, amen and amen and amen. Amen. Totoo po yan, guys. Minsan ho, ah,
pagka nagre-report sila sa akin about our Sunday's collection, yung pera pumapasok because of your giving, nakakaiyak ho talaga kasi sobrang generous ho ng mga tao sa your life. You are a blessing talaga. Parang seryoso ito sa background natin. Yung encampers ho we highly encourage you. Naka 100 na ba? Malapit na. Kasi itong last time mag-check ako, 70 plus pa lang eh. But we highly encourage you, please register. At kung hindi naman kayo makakapunta, pwede naman kayo mag-sponsor ng kamag-anak o kung sino man. Kung hindi nyo po alam, lapitan nyo lang po si Josh. Sila na po bahala. At least wala namang mga bata na lumalapit sa inyo. Huwag po natin yung mag-pray ho kayo mga bata. Ang Lord na bahala. Let us all stand up. Please don't forget, next Sunday, we'll be having a guest minister. Ayun, oh. Kita na yan? Yan ang siga ng Tondo. So, yun po ang ating bisita. Ang Lodi namin, taga Tondo. Galing po yan. So, let's close in prayer. Father, thank you for everything. Looking forward, God, for next week's visit in Pastor Herbie. We're believing, God, for the right people, God, that will be coming. And as we leave this house, may we live with assurance, God, that, yeah, God, you went after us. So, Lord, it's time to pay it forward, Lord. Lead us to the one you wanted us to share your goodness, your salvation, your mercy, your grace, God, your prosperity, your healing, and everything that you have, Father God. May we live with abundance for the rest of the week. Abundance in every household, God, wisdom in everyday transactions, and protection, all for the sake of the plan. This we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you po, New Life. Amen. Thank you so much, Paz. Ito po ang ating exit.